Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Manalangin po muli tayo. Panginoon, humihingi po kaming tulong upang maging malinaw ang aming pag-aaral ng banal na salita. Sa gayoy, ito po ay aming madaling matandaan at madali po namin itong masunod. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na buksan ang aming mga puso sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi ba kayo nagtataka dun sa binasa natin? Lalong-lalo na yung kasunod ng ating pag-aaralan ngayon. Di ba? Yung mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Dun sa verse 9. Tapos yung verse 10, mapalad ang mga pinag-uusig. Tataka ba kayo dun? Sapagkat itong mga karakter ng tinatawag na mga mapapalad o yung beatitudes, pag nakita sa iyo ng mundo yan, magagalit sa iyo. Sapagkat makikita nila ang pagkakaiba ng kaugalian ng isang anak ng Diyos laban sa mga kasalanan ng mundo. Kaya maghanda po tayo sapagkat nakita natin na kung paano nila kinalaban ng ating Panginoon pag tayong namuhay ng naaayon na katulad sa Panginoong Jesus, baka yan din po ang ating maranasan. Kaya ang ating pong topic sa hapong ito ay isang verse muli, ang verse 9, mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Kapayapaan. Sa tingin niyo ba mapayapa ang mundo ngayon? Mapayapa ba ang mundo? Hindi. Yung bansa, mapayapa ba? Hindi rin eh. Yung Maynila, mapayapa ba? Maraming holdapan ngayon eh, no? Barangay nyo, mapayapa ba yung barangay nyo? Hindi rin? Ba? Yung bahay nyo? Oh, mas malakas yung hindi. Yung mag-aasawa, mapayapa ba? Minsan hindi. Eh, yung loob mo, mapayapa ba? Minsan hindi rin eh, di ba? So, yung kapayapaan, parang itong mahirap makuha. Sabi po ng isang survey, ilang gera na ba o usapang kapayapaan ang naging matagumpay? Sabi nila, wala pa raw kahit isa na usapang kapayapaan ang nagiging matagumpay. Meron mga gera na libon-libon taon na ang haba, no? Tulad nung sa Israel, tsaka mga Palestino. Di ba? Eh, buhay pa si paring Gulayat eh, meron ng gera dun eh. Hanggang ngayon, sila pa rin naglalaban-laban. Meron naman mag-asawa. Meron akong kilalang mag-asawa, ang tanda na, wala mga ipin. Nakakagatan pa eh. So, talagang magugulo ang buhay. Kaya itong kapayapaan ay napaka-importanting talakayin. Noon pagkatapos ng ikalawang digmaan, sino dito buhay na nung ikalawang digmaan? Sino dito ay umamin? So, nung pagkatapos ng ikalawang digmaan, itanayo yung United Nations. Alam niyo United Nations? Sino nakapunta sa UN Avenue? Yun, United Nations, kasi naandun yung opisina nila. Itinayo ito noong 1945 upang magkaroon ng kapayapaan. Ang kanilang motto o yung kanilang logo, ang sabi nila, para magkaroon ng kapayapaan sa mga susunod na lahi at sila ay hindi makatikim ng gera. Itinayo noong 1945. Mula nung itinayo, yung organisasyon na United Nations na ang tanging layunin ay mapanatili ang kapayapaan at iwasan ng gera, mula nung araw na yon hanggang ngayon, wala ni kahit isang araw sa istorya ng mundo na nagkaroon ng ganap na kapayapaan. Ibig sabihin, mula noong 1945 hanggang ngayon, mula nung pinanganak si Jesse, biro lang, lagi may gera sa mundo. Kaya ang kapayapaan ay hindi nangyayari.
Ang Biblia ay merong mahigit na 400 katuruan o patungkol sa kapayapaan. Pero iba po ang definisyon ng Bible kung ano ang kapayapaan sa definisyon natin. Ano? Ang kapayapaan ay wala ayon sa Biblia dahil sa dalawang dahilan. Walang kapayapaan. Hindi ito yung definisyon ng mundo, pero ito yung definisyon sa Bible. Dahil sa oposisyon ni Satanas at dahil sa hindi pagsunod ng tao sa Diyos. Ang mga bayani po ng mundo ay hindi yung matatawag na nagpakita ng pag-uugali nung pinag-aralan natin, yung mga nahahapis, yung mga aba, yung mapagpakumbaba, yung mga malilinis. Ano? Ang mga bayani po ng sangkatauhan ng istorya ng mundo ay yung mga pinakamagigiting na mga kawal. The greatest warriors are the world's heroes. Yun yung binabayani natin. Hindi yung mga tagapamayapa, kundi yung mga mandirigma. Yung mga magagiling at magigiting na mandirigma ng mundo, mula sa umpisa, sila Alexander the Great, sila Churchill, sila Eisenhower. Sa Pilipinas, yung mga magagaling na mandirigma ang ating binabayani. At ako, ang personal na bayani ko po na mandirigma ay si Fernando po Jr. At pangalawa na po dyan si Erap. Na napakaraming hapon ng kanilang pinatay. Yan po yung binabayani natin. Hindi yung mga tao na matatawag nating, patayin nyo nga yung cellphone nyo, huwag kayong gumaya sa akin. So ito pong pang-pito na beatitude o dun sa sinasabi sa atin ng Panginoon, ang mga bayani o ang mga matatawag na magigiting sa bokabularyo ng Panginoon ay hindi yung mga mandirigma o yung magagaling o yung matatawag na mga macho men, kung hindi yung mga tagapagpayapa, yung mga peacemakers. At yan, makikita natin na ang mga taong yan ay walang iba, natatangi, wala na makakagawa, kundi ang mga Kristiyano. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit. Walang tunay na kapayapaan na magagawa ang kahit sino sa mundo maliban sa mga Kristiyano. At magsisimula po tayo sa pagpapaliwanag kung bakit. Tinawag ng Diyos ang mga Kristiyano, ikaw at ako, hindi ang United Nations, hindi mga ambassador, hindi yung mga tinatawag na mga Kissinger o yung mga politicians, kung hindi ang mga Kristiyano. Sapagkat ang sinasabing pag-uugali dito ng Panginoon ay hindi nakukuha sa galing ng kapayapaan sa pamamaraan ng mundo, sa pamamagitan ng politika, sa pamamagitan ng mga army, sa pamamagitan ng lakas, ng mga sandatahan lakas, kung hindi sa mensahe na idinudulot ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Ang tinatawag na pagpapayapa ng Biblia ay napakaiba. Sapagkat, ay mabuti na lang, sapagkat ang katagumpayan ng mga tagapagpayapa ng mundo, yung hindi ginagamit yung katalinuhan ng Biblia, ay isang napakalaking kabiguan. Tulad nga nung sinabi ko sa inyo, yung United Nations, hindi nila nagampanan yung kanilang tungkulin. Ngayon, nag-uusap sila kung gegerahin yung Iran o hindi. Yung pinag-uusapan sa United Nations ngayon. Nung ako po yung nasa Amerika, nasa Air Force, sinabi ni President Bush, na sa pampresidente, nung inatake nila yung Iraq, lumanding siya dun sa isang aircraft carrier at ang sabi niya, tapos na ang gera, nanalo na tayo. Mula nung sinabi niya ngayon, hanggang ngayon, halos 4,000 sundalong Amerikano na ang namamatay doon sa Iraq. Hindi nila kayang lagyan ng kapayapaan ang mundo. Lahat magulo. Magulo ang mundo, magulo ang mga bansa, magulo ang mga bayan, magulo ang barangay, magulo sa bahay, magugulo mga anak mo, magugulo mga kapatid mo, lahat ho nagkakagulo. Kaya yan ho ang ating tatalakayin sa hapong ito. Lahat ng kapayapaan na inattempt ng mga tao ay nagiging gera uli. Pero hindi yan po ang katotohanan sa kapayapaan na dinudulot ng Diyos.
Kaya sisimulan natin muna sa definisyon o pagpapaliwanag kung ano ba ang kapayapaan ayon sa Biblia. Okay, sabi po ng dictionary, ito muna yung kapayapaan o peace. Peace na naaayon sa paliwanag ng dictionary. Ano ba sa Tagalog yung dictionary? Diksyonaryo, di ba? Napakasimple. Okay, so ang sabi, the absence of mental stress or anxiety. Ang kawalan ng pag-aalala. O, pangalawang kahulugan na aking naangkat mula sa diksyonaryo, the state prevailing during the absence of war. O yung kalalagayan pag walang gera. So, dapat may mawala. Para magkaroon ng kapayapaan, dapat may mawala. Mawalan ng pag-iisip, ng nakakapag-alala, o mawalan ng kaguluhan. Baliktad po sa Biblia, hindi ganun sa Biblia. Kung sa diksyonaryo, ang paliwanag ay kawalan ng isang bagay para magkaroon ng kapayapaan. Sa Biblia, baliktad. Ang kapayapaan o ang peace ay nakakamit sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang bagay. Ito po yung Bible definition. Peace is presence of righteousness and truth. At ipapaliwanag ko sa inyo. Napakabaliktad po. Napakabaliktad nung kanilang paliwanag. Presence o pagkakaroon ng kabutihan, katuwiran, at ng katotohanan. Yan ang pamamaraan upang magkaroon ng kapayapaan. Not the absence of, but the presence of something. The presence of righteousness. Kaya nga sinabi ko sa inyo, na ang pwede lang gumawa ng tunay na kapayapaan ay mga Kristiyano. Sapagkat ang mga Kristiyano ay may presensya ng kabutihan na hindi nakukuha sa kanilang sarili, kundi ibinibigay ng Panginoong Hesus. This is divinely acquired. Ang mga tao ay maaaring tumigil ng pag-aaway o paglalaban ng walang kabutihan sa mundo o sa kanilang sarili, pero hindi nila pwedeng ipagpatuloy ang pamumuhay na may kapayapaan kung wala silang kabutihan sa kanilang puso. Ibig sabihin, maaaring mag-ceasefire, titigil sandali, pero dahil walang presensya ng kabutihan na idinudulot lamang ng banal na Espiritu Santo sa isang mananampalataya, maya-maya nag-aaway na naman. Yan po ang sinasabi sa Biblia. Ang kabutihan na nakukuha sa pagsusuko natin sa ating buhay sa Panginoong Hesus ay hindi lamang itinitigil ang sakitan, pero ito ay nagbibigay rin ng supernatural o pag-ibig na galing lamang sa Diyos. Sapagkat ang bunga ng Espiritu Santo ay love, joy, peace. Kahit anong bait mo, kahit anong galing mo, kahit anong disente mo, wala kang Holy Spirit sa buhay mo, makikipag-away ka. Pero kahit anong sama mo, katulad ko, pero may Holy Spirit ka, pag gusto mo makipag-away, mapipigilan ka. Bakit? Kasi yung Holy Spirit, yan na yung bago mong karakter. Kaya yan po ang sinasabi ng Biblia. Ang kapayapaan na nanggagaling sa Espiritu ng Diyos ay agresibo. Hindi lamang niya pinipigil, kung hindi gumagawa siya ng paraan para hindi mo lamang hindi awayin ng iyong kalaban, ngunit para siya ay iyo ring mahalin. Sa tingin mo sa sarili mo nakuha yun? Yun ay bunga ng banal na Espiritu Santo. Kaya nung pinag-aaralan ko po ito, sabi ko napakatotoo talaga ng Bible. Kasi ako dati war freak, di ba kinuwento ko sa inyo? Huwag niyo sabihin sa nanay ko, Kala nung nanay ko, santo ko nung lumalaki ako. First year high school pa lang ako, may dala na akong 22 na baril. Hindi kasi nilalak nung tatay ko Napaka-war freak ko. Ngayon napaka-amo ko na. Kumpara. Kasi nga, meron akong banal na Espiritu Santo. Sabi po sa Santiago 3:17, ngunit ang may karunungang mula sa Diyos. Pag naging Christian ka, magkakaroon ka ng wisdom. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay malinis ang pamumuhay,
maibigin sa kapayapaan. Nakita niyo yun? Makikita niyo sa Bible, lagong magkadikit yun. Pag nalinis ka, di ba? Kasi yung ating pinag-aralan sa Beatitudes, paglilinis yun eh. Una, naging mahirap ka. You were poor in your spirit. Nakita mo na masama kang tao. Tapos ikaw ay nahahapis. Tapos ikaw ay naging malinis. Maya-maya, iibigin mo na ang kapayapaan. This is a sequence of character traits. So pag nagkaroon ka ng righteousness sa pamamagitan ni Jesus, ikaw'y malilinis ang pamumuhay at magiging maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Yan ang resulta ng gawa ng banal na Espiritu Santo sa isang Kristiyano. Kaya nga lagi natin sinasabi, hindi mo kayang sagipin ang sarili mo. Hihingi ka ng saklolo, sasagipin ka, at dun ka palang babanalin. Ito na yun. Ito na yung pagbabanal. At ang kapayapaan ay kasama ng pagbabanal. At ang mundo, hindi binabanal. Ang mga tao sa mundo na hindi nakakakilala kay Kristo, palalim ng palalim yung kanilang kasamaan. Hindi ba ganyan tayo noon? Hello? Tatandaan nyo, hindi pa kay Christian? Palalim na yung ating kasalanan, ginagawang masama, paggrabe ng paggrabe, nagiging eksperto tayo sa kasalanan. Pero ngayon, magkasala ka pa lang ng konti, kinamumuhian mo na ito. Gusto mong maging malinis ang iyong pamumuhay at sinasabi dito sa Santiago, magiging maibigin ka sa kapayapaan. Sabi sa Hebreo 12:14, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi nyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. So nakikita nyo, pagkasundo at saka pagiging banal, magkatabi na naman. Napaka-importanting topic, ano? Kasi sinimulan natin by saying, walang kapayapaan sa mundo. At ngayon, ang ating kine-claim, ang kapayapaan ay makukuha lamang sa pamamagitan ng Panginoon Diyos ni Hesukristo. At itong sermon na to, kung hindi ka Christian, hindi maunawaan. Kasi hindi mo na-experience eh. Pero pag na-experience mo ang kapayapaan na ngayon na ituturo sa iyo, oo nga, totoo yan. Ang hindi mga Kristiyano, pag nag-away, maya-maya mag-aaway uli yan. Pero ang Kristiyano, lalabas ang kanilang naturalis na nagmumula sa banal na Espiritu Santo. Kaya sinabi ko kanina, ang tanging solusyon sa lumalawak na digmaan at awayan sa buong mundo is evangelism. Sapagkat pag na-evangelize mo ang mga tao, kahit wala ng United Nation, kasi United Nation, ano yan eh, may mga sundalo yan eh. Pag nag-away kayo, bobombahin ko kayo. Ano? Okay yung pamamaraan nila nung nakapayapaan. Pag kayo ay nagbombahan, bobombahin ko rin kayo. Yan ang panakot ng United Nations, yung Security Council nila. Pero pag naging Christian ang mga tao, mula sa pagbabagong ginagawa ng Panginoon sa kanila, sila ay magiging mga mapayapa mga tao at mapagpayapa, tagapagpayapa. Ang sabi sa Biblia, pag merong totoong kapayapaan na hindi kayang masupil, laging merong katuwiran, kabutihan, at kawalan ng kasalanan. Yung kapayapaan na merong kasalanan, hindi tunay na kapayapaan yun. Sapagkat yun ay hindi nanggagaling sa Diyos. May mga tao na sinasabi na, gusto namin ng pakikipagbati sa Diyos, ayaw na namin makalaban si Lord. Gusto namin maging Christian, gusto namin maging member ng kanyang simbahan. Ngunit gusto rin niya yung kanyang kasalanan, hindi siya makakatagpo ng kapayapaan sa Diyos. At dahil wala siyang kapayapaan sa Diyos, wala rin siyang kapayapaan sa kanyang kapwa-tao. Kasi ikaw, isipin mo, bakit ngayon, kaunti na lang kaaway mo? Dati 5, ngayon 4 na lang. Di ba? Nawawala yung pagkamaawayin mo, di ba? Hello? Labasin mo ba yung naging Christian ka, hindi ka na war freak? Peace man ka na? Madali ka na mag-sorry. Dapat baka pag palaaway ka pa rin, baka hindi ka Christian. Pero pag Christian ka, di ba, madali ka nang makipagkabate. Bakit? Kasi may kapayapaan ka kay Lord. At paano ka magkakaroon ng kapayapaan kay Lord para magkaroon ka ng kapayapaan sa kapwa mo? Paano ka ba nakipagkasundo kay Lord? Di ba dati kaaway tayo ni Lord? Pero nung inamin mo ikay may kasalanan at ito'y iniwanan mo,
sinagip ka ni Jesus at meron ka ngayong peace with God and therefore peace with other men. Pero may mga tao, gusto nila peace with God and peace with sin. Kapayapaan kay Lord, pero gusto nila kapayapaan din kay sweetheart na hindi niya asawa. Tama ba? Alam nyo, between CCF Alabang, 3 o'clock service, and CCF Paranaque, in the next few weeks, starting today, there's gonna be 30 mass weddings. 30, more than 30 couples. 15 dito, 19 doon. Ngayong hapon, nagkakasal sila doon. Bakit? Kasi may mga tao na gusto na maging Christian, pero meron silang kasalanan. Alam mo yung kasalanan nila? Live in. Sa Tagalog, live in. Sa English, live in. Kasi yun lang yung term natin sa ganun eh. Uy, may ka-live in yan. Can you speak in? Can you speak in? Alam niyo, nag-preach ako last week sa English. Sabi nila, why you speak in Tagalog? Yung Tagalog, ini-English ko. Live in. Yung mga may mga ka-live in, inaayos nila kasi wala silang makuhang kapayapaan sapagkat ang isang Kristiyano, bago mayroong kapayapaan sa kanyang Panginoon, inaayos niya ang kanyang buhay. Kaya yung pagiging matuwid at saka yung pagiging mapayapa, mapapansin mo madalas magkatabi. Yan ang definisyon ng tunay na kapayapaan sa Bible. Sabi sa Mateo 10:34, ito yung mga gusto ng kanilang kapayapaan sa Diyos at yung kanilang kasalanan. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Wow, parang kabaliktaran ng Matthew 5:9, ano? Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Parang baliktad dun sa Matthew 5:9, ano? Ito ay patungkol dun sa naghahangad ng relasyon sa Diyos, nakakabit pa rin yung kanilang kasalanan. Kaya yung righteousness and peace, yung katuwiran, kapatawaran at pag-iiwan sa kasalanan at kapayapaan ay laging magkasama. Yan ang definisyon ng Kristiyano. Hindi yung kawalan lamang ng gulo. Hindi yung kawalan lamang ng pag-aalala, kundi presensya ng katuwiran. Kaya kung Kristiyano ka at meron kang kasalanan sa iyong buhay, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Mababagabag ka. Kailangan muna na magsisi o mahapis. Tulad nung sinabi natin sa Matthew 5. Dapat ka munang mahapis o magutom sa katuwiran o sa iyong kasalanan dahil gusto mo itong alisin bago ka magkaroon ng pakikirelasyon sa Diyos. At yung relasyon sa Diyos na yan ang magbibigay sa iyo ng motibasyon at naturalis na magkaroon ng kapayapaan. Ang kawalan ng tamang relasyon sa Diyos ang nagiging sanhi ng kawalan ng tamang relasyon o kawalan ng kaguluhan sa mga tao. That's the reason. Kaya may kaguluhan sa mundo, sabi natin, dahil kay Satanas, na ginugulo talaga, at kawalan ng Panginoong Hesus sa puso ng mga tao. Kaya anong tanging paraan upang magkaroon talaga ng tunay na kapayapaan na tumatagal at binibigyan ng energy ng Holy Spirit? Isang kapayapaan na hindi kaya ng mga ambassador ng mga United Nations. Isang kapayapaan na hindi lamang ang Diyos ang gumagawa, kundi siya rin na nagtataguyod sa puso ng mga tao. Evangelism. Kaya po tayo ang tinatawag ng mga ahente ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Kaya, nung pinag-aralan ko po ito, so, napaka-importante pala. Pag nag-share ka ng gospel, pag sinare mo yung pananampalataya mo kay Jesus, hindi mo lamang pinagkakasundo si Jesus at yung taong in-evangelize mo. Sila rin ay ginagawa mo mga taong mapayapa at tagapagpayapa. Sabi sa Isaiah 48:22, napakalinaw. Walang kapayapaan para sa masama. Ano yung sabihin masama? Yung masama at hindi nila inaamin ang kanilang kasamaan at hindi nila isinusuko ang kanilang mga kasalanan. Walang kapayapaan. Walang kapayapaan sa mundo, walang kapayapaan sa puso, at pag namatay ka, walang kapayapaan sapagkat sa impyerno, magulo dun. Mahirap. Sabi sa Jeremiah 8:11-12, muli pinapakita
na ang kapayapaan na walang pagsisisi ay isang kahangalan. Kanilang pinagaling ng bahagya ang sugat ng aking bayan at sinasabi, kapayapaan, kapayapaan, peace, peace. Gayong walang kapayapaan. Peace, peace, when there is no peace. Sinasabi nila, okay lang lahat. Nahiya ba sila nang sila'y gumawa ng karumal-dumal? Hindi man lamang sila nahiya, hindi man lamang marunong mamula sa hiya. So, ang sinasabi ni Lord, sinasabi nyo, kapayapaan. Alam mo, minsan kahit sa simbahan, may ganyan ha. May mga pastor, ayaw mag-sermon ng patungkol sa pagsisisi. Baka daw, mainis yung mga tao. Meron mo sa internet ngayon, pinakita sa akin, kahapon lang. May isang pastor na napakasikat. Peter, tingnan mo sa internet yan. Meron, ang title, si Doug Nichols, yung nagpipreach dito, in-email niya sa akin. Ang title, The Problem with Mega Church, ang problema sa malalaking simbahan. Sabi niya, hindi itong simbahan natin, sa ibang malaking simbahan. Sabi niya, ang problema sa malaking simbahan, sa dami ng tao, ay na magsalita ng pastor ng mga paninitang salita sa mga nagkakasala, baka daw mag-alisan yung mga tao. Kaya itong pastor na to, na sikat, merong isang kasalanan na iniiwasan niya. Hindi, okay lang. Baka magalit magkaroon tayo ng kapayapaan. Huwag mo nang sabihin sa kanila na kasalanan yung ginagawa nila para may kapayapaan. Itong Jeremiah para sa kanila. Peace, peace when there is no peace. Kapayapaan, kapayapaan, gayong walang kapayapaan. Itong particular na in-email sa akin ni Doug Nichols ay patungkol sa isang pastor na ayaw niya sitahin yung pagsasama ng lalaki sa lalaki. Sabi niya, baka maraming nagsasama dito sa ating simbahan na libo-libong tao. Sinasabi ba, hindi mo sabihin. Baka magalit umalis. Ayan yun. Kapayapaan ba yun? Hindi kapayapaan yun. Yun ay kapayapaan na sasabog sapagkat hindi tinatanggap ng Panginoon. Nahiya ba sila? Nang sila'y gumawa ng karumal-dumal? Hindi man lamang sila nahiya. Hindi sila marunong mamula sa hiya. Yan ang definition ng Panginoon. Hindi komot ikaw ay maayos ang buhay, magandang iyong takbo, ikaw ay member ng church, pero meron kang kasalanan na hindi mo inaalis, hindi kapayapaan ang tawag doon. God is calling that foolishness. Peace, peace when there is no peace. Sapagkat ang makasalanan tao ay hindi kayang gumawa ng kapayapaan. Kapayapaan sa kanyang pakikipagrelasyon sa Diyos at kapayapaan sa kanyang kapaligiran. Sapagkat ang ating natural, kung walang pakikipagpayapa sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi ng kasalanan, ay hindi kaya ng isang tao. Tulad nung sinabi ko, ang kapayapaan na hinahanap ng mundo na hindi kayang gawin ng United Nations ay supernatural, kaya hindi mangyayari. Matatapos ang mundo na merong may gera. At hindi lamang mula 1945 hanggang ngayon na kahit isang araw walang gera sa ibang parte ng mundo. Sa palagay ko, sa simula ng panahon, laging may gera somewhere. Sapagkat ang puso ng tao, kung walang pakikipagpayapa, pakipagkasundo sa Diyos, ay hindi kailanman magkakaroon ng kapayapaan. Sabi nga po sa Marcos 7:21, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip. We are naturally warlike people, sinful. Natural natin dati yan Mula sa loob, mula sa puso, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, ang pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirampuri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nakapagpaparumi sa tao. Hindi ba lahat yung binasa ko na yan? Mag-isip ka ng gera. Doon na lang sa Iran Di ba? Iran at saka North Korea, makikita mo talagang gusto nila na gumawa ng mga bagay na ikinaiinis ng ibang bansa. Huwag na tayong lumayo, sa puso na lang natin. Ang pag-aaway ng bawat isa ay binasa natin. Bakit? Sapagkat wala sa puso ng mga tao ang Panginoon. Ngunit, isipin mo yung sarili mo. Isipin mo yung sarili mo. Nung natunghayan mo ang Panginoong Jesus. Alam ko, walang perfecto dito. Meron ba dito pangalan perfecto? Baka meron. Pero walang perfectong tao, di ba? Pero, di ba nagsisimula kang magbago? Nakikita mo? Nakikita mo na binabago ka ni Lord. Sabi sa Santiago 3:16, sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagiging makasarili, doon ay mayroong kaguluhan at bawat gawang masama. Ngunit, pakinggan nyo to ang karunungang buhat sa itaas. Pag naging Christian ka, magkakaroon ka ng wisdom. Nakakita ka na ba na, kahapon pinag-uusapan namin ng misis ko,
Meron kaming kilala, natapos lang niya grade 2.5. Pero parang ang talino niya magsalita kasi naging Christian. Nagkakaroon ng wisdom. Nagkakaroon siya ng pagbabago at nagkakaroon siya ng katalinuhan. Ang karunungang buhat sa itaas, unay malinis, ayun na naman, oh. Tingnan nyo. Unay malinis, naalis niya yung kasalanan niya. Saka, ano yun? Mapagpayapa. So, ang righteousness at saka ang peace magkasama. Banayad, mapagbigay, puspos ng kaawaan, at ng mabubuting bunga, walang pagtatangi, walang pagkukunwari, at ang bunga ng katuwiran ay itinatanim sa kapayapaan ng mga gumagawa ng kapayapaan. When you become a Christian, you are a new creature, bago kang nilalang. Mapapansin mo yan. Hindi mo kakayahan yan. Ito yung sinasabi natin na ebidensya na ikaw isang Kristiyano. Nagiging mapayapa ka, nagkakaroon ng katalinuhan na hindi mo saan, malaman ko saan nanggaling, nagiging maawain ka, nagiging nawawalan ng pagtatangi, nawawalan ng pagkakunwari. Yan po ang definisyon ng kapayapaan ayon sa Biblia. Alam ko, mahirap ipaliwanag, ngunit alam ko, para sa inyo, hindi nyo mahirap intindihin kasi itong sinasabi ko, nai-experience mo bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano na tinuturuan ng Panginoon dahil sa paglilinis na iyong kasalanan. Pangalawa, ang pinanggagalingan ng tunay na kapayapaan. Ito, mas maiksi na to. So nakita natin na ang mga tayo walang kapayapaan sa isa't isa at sa kanilang sarili dahil wala sa kanila ang Diyos. Yan po ang dahilan. At kung hindi po tayo tutulungan ng Diyos, sisirain natin ang ating sarili at sisirain natin ang isa't isa. Kaya si Jesus Christ ay tinawag na prinsipe ng kapayapaan. He is the Prince of Peace. Ito po yung sinasabi dito. Ang isang tao na walang Kristiyano, may kilala ho ako eh. Kaya yaman. May kilala ako sa Germany. Siya ay third richest man in Germany. Nagpakamatay siya nung naging fifth richest man na lang siya. Ganun kagulo yung isip niya. Yung mga bumabagabag sa kanya ay walang katorya-torya. May mga tao na ang daming ari-arian, ang daming dapat ipagpasalamat, ngunit walang kapayapaan sa puso sapagkat hindi nila kilala ang Panginoon. Kaya mabuti na lang at dumating si Jesus at ang dahilan ng kanyang pagpunta rito ay para bigyan tayo ng kapayapaan sa Diyos na hindi kaya nating gawin at kapayapaan sa ating puso at kapayapaan sa isa't isa. Sabi sa Isaiah 9, isang propesiya patungkol sa Mesaya bago dumating, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pagmamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Ang kanyang pangalan ay tatawaging manghang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Bakit ka Christian? Tanungin mo sa katabi mo, ba't ka Christian? Tanungin mo, kahit hindi mo kilala. Ba't ka nandito? Huwag kang sasagot kasi mainit, may aircon dito. Huwag kang sasagot ng gano'n, ha? Susuplong ka. Anong ginagawa mo dito? Ang ganda ng palabas. Avengers. Alam mo ba't nandito ka? Kasi pag nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, yung kapayapaan mo, umuusbong. Nakikita mo, dami kong problema, pero mahal na mahal ko si Lord. Gustong gusto ko yung katuruan. Nagkakaroon ako ng katiwasayan at kapayapaan. Kasi Christian ka. At yan ay dahil bumaba ang Panginoong Hesus at binigyan tayo ng pakikipagkasundo sa Diyos at dahil dyan tayo may kapayapaan. Diba, Christian lang ang pwedeng gumawa niyan? Ang gulo ng panglabas na buhay niya. Wala siyang pera, wala siyang pangtustos, maraming problema, ngunit sa loob, mayroong kapayapaan. Peace that surpass all understanding. Bakit? Sapagkat ginawa iyan ni Jesus. So kung wala si Jesus, walang matatawag na tunay na kapayapaan. Sabi sa Efeso 2, subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus,
kayo na noong una ay malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sapagkat siya ang ating kapayapaan. Kailangan bumalik ni Jesus para na magkaroon ng kapayapaan ang tao sa Diyos. Sapagkat tayo'y mga makasalanan, ang kabayaran ng isang kasalanan ay kamatayan, kaparusahan. Ngunit ang ginawa ni Jesus, binayaran niya iyang kasalanang iyan. At ngayon ay meron na tayong basihan kung bakit meron tayong pagkakasundo sa Diyos. Kaya ang Diyos Ama ang nagbigay ng Diyos Anak sa atin at ang Diyos Anak ang nagbigay sa atin ng banal na Espiritu na nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Ang isang tao na hindi isinuko ang buhay sa Diyos ay hindi kaya magkaroon ng kapayapaan at hindi niya rin kaya na maging tagapagpayapa. Hindi mo kaya eh. Sapagkat ang tao, pag wala si Jesus, ay may likas na kasamaan na hindi niya kayang pigilan. Meron nga po isang istorya na yung ahas gustong tumawid dun sa ilog. Hindi siya marunong lumangoy. Meron mga ahas hindi marunong lumangoy. So, nilapitan niya yung bibe. Sabi niya sa bibe, "Hey babe, Hey baby, pwede ba makisakay?" Sabi ng bibe. "Ano? Nasisira ka naman ng bait, ahas ka, ano? Kung patayin mo ako." "Hindi. Peace tayo, peace. Ha? Pag tinulungan mo ako, hindi na kita aawayin." Totoo. Let's make peace. Magtulungan tayo. Promise, ha? Promise. Di sumakay yung ahas sa bibe. Tumawid sila. Sabi nung bibe, okay to. Nakipag-peace ako, nakipagkasundo ako sa bibe, sa ahas. Pag may kaaway ako, pakakagat ko siya. Yung buwisit na uwak. Lagot siya. Nung malapit na sa lupa, bumaba yung ahas, meron tayong truce, ha? Meron tayong pagkakasundo, peace tayo, ha? Pagbaba ng ahas, alam mong ginawa niya? Tinuklaw si bibe. At habang namamatay si bibe, sabi niya sa ahas, "Bakit mo ako tinuklaw? Di ba peace tayo?" Sabi nung ahas, "Kaya ka tinuklaw kasi ahas ako. I am a snake. Yan ang natural ko. Hindi ko mapigilan na mangagat, makipag-away, makipagkasira at pumatay. Kaya kahit sinabi sa'yo mapayapa tayo, because I am a snake, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan." Kaya si Jesus bumaba para baguhin ang ating pagkaahas. Di ba dati ahas tayo? Huwag mong tingnan yung katabi mo. Dati ahas ka. Ngayon okay ka na. Bulati ka na lang. Hindi ba? Grabe, ano? Alam niyo, kaya ako pag-preach, ganun eh. Pastor EJ, pag nagpipreach yan, hindi kami nakakatulog. Thank you, ha? Alam mo kung bakit? Kasi nakikita ko talaga yung pagbabago na nangyayari sa mga nakipagkasundo sa Panginoon. At dahil ako'y nakapagkasundo sa Panginoon, ngayon, sabi nga, babasahin ko sa inyo, dahil nakapagkasundo sa akin ng Panginoon, na hindi ko mawari, ba't siya'y namatay para sa aking kasalanan, para magkaroon ng daan, para makakasundo ko si Lord, sinasabi ko, "Hoy! Makipagkasundo rin kayo." Kasi, bumaba siya para makipagkasundo sa mga masasamang tao na ako ang pinakamasama. Sabi ni Pablo, di ba? Yan ang mensahe natin. Yan ang mensahe ni Jesus. Mensahe ng kapayapaan. Sabi sa Juan 16:33, sinabi ko sa inyo, upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Nakita nyo? That's peace. Pero, merong pakikibaka dahil sa natitirang kasalanan sa mundo. Pangatlo, ang mga naatasang mensahero ng kapayapaan. So, ang mga naatasang mensahero ng kapayapaan ay ang mga mananampalataya ni Jesucristo. Kaya ang pangalan mo, Christian. At ang pabango mo ay Christian Dior. Sapagkat ikaw ay Christian. Yan ang ating bansag, Christian. We are ambassadors of peace. Nakipagkasundo tayo, nakipagkasundo sa atin
ang Panginoon Diyos dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo at dahil dyan, tayo ay mga emisaryo. Sabi sa 2 Korinto 5:18, lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. At ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. And He has given to us the ministry of reconciliation. Alam mo kung ba't nandito ka? Tanungin mo yung kasama mo. Alam mo ba kung ba't nandito ka? Tanungin mo. Dito sa mundo hindi dito sa CCF. Alam mo kung ba't nandito ka pa? Alam mo ba kung ba't di ka pa inuuwi ni Lord? Di ba Christian ka? Di ba? Sabi mo, ba't nandito pa tayo? Sige nga, sabihin mo sa akin, Pastor DJ, ba't nandito pa tayo? Para ba magkantahan? Hindi. Pag inuwi ka ng Diyos sa langit, napunta ka sa heaven, alam mo ba may bago kang boses? Yung boses mo napakaganda. Para kang si Jumides Maturan. Yung mga tumawa, nahahalata edad nyo. O kaya sino may magagaling kumanta ngayon? Lady Gaga? Si Lola naman, Wag yan, masama yan. Ibig sabihin, nandito ka sa mundong ito, hindi para mag-worship kasi, kung gusto lang ni Lord ay mag-worship singing tayo, pagpunta mo sa langit, lahat tayo kaboses ni Boy Inyosa. No? Bakit? Bakit ka nandito pa sa mundo? Anong dahilan kung bakit nandito ka pa sa mundo? Para ba mag-aral ng Bible? Hindi rin. Alam mo, pag kinuha ka na ni Lord, Christian ka na, di ba? Sige, diyan ka muna mag-aral ng Bible. Hindi, kasi pag sinabi ni Lord, Christian ka na, uwi ka na. Dito, hindi mo yung lahat ng karunungan, malalaman mo na. Hindi mo kailangan ng Bible kasi kaharap mo na yung sumulat sa Bible. Hindi yun ang dahilan. Para ba makipellowship? Hindi. Pag pumunta tayo sa langit, yung kakatabi mong kambing, wala na. Kasi di ba magkahalo kambing tsaka tupa. Sorry Pagpunta natin sa langit, yung fellowship mas maganda. Alam mo kung ba't nandito ka pa? Because you're the ambassador of peace. Marami pang tao na kailangan makipagkasundo kay Lord. At ikaw lang ang tanging emisaryo. Sapagkat ang tanging pwede lamang makapagbigay ng mensahe ng kapayapaan ay yung taong tumanggap ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Diyos. Kaya huwag mong mamaliitin yung evangelism. Huwag niyong mamaliitin yan sapagkat yan ang layunin. Yan yung ministeryo. Ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sabi sa 2 Korinto, ituloy natin, basahin natin yun. Napakaganda kasi nun yung ministers of peace. Sa makatuwid kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. At, pakinggan nyo to, ipinagkatiwala sa amin o sa atin ang salita ng pakikipagkasundo. We are ambassadors for Christ and we are given the message of peace. Kaya't kami ay mga sugo, ang sa English yung sugo, ambassadors. Yung pinakamataas na diplomatic rank, ambassadors. Kami mga sugo para kay Kristo, yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos para sa ating kapakanan. Ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo maging katuwiran ng Diyos and therefore, meron tayong pakikipagkasundo sa Diyos. At ang mga taong kasundo ng Diyos ay nagkakaroon ng pagkakasundo-sundo. Kaya ang mundo hindi talaga magkakaroon ng tunay na kapayapaan yan. Tayo lang ang tunay na makakapagbigay ng kapayapaan. Bago po ako pumunta sa huling punto ko, bibigay ko muna sa inyo ang 4 na karakteristik o makikita mong ebidensya na isang tao ay peacemaker o yung Christian o yung tinatawag na ministeryo ng pakikipagkasundo o ambassador of Christ. 3. Ilan ba to? 4. Tingnan mo kung ikaw ay makakasama dito. Unang-una, siya mismo ay nakipagkasundo na sa Diyos. Nakipagkasundo ka na ba sa Diyos? Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo mga makakasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam mo, pag hindi ka Christian, alam mo ang tawag sa iyo sa Bible? You are the enemy of God. Alam mo ba yun? Pag hindi ka Christian, hindi ka non-Christian. You are an enemy of God. Kalabang ka ni Lord.
Pero dahil dito sa binabasa natin, tayo ay nakipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong pinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamagitan ng kanyang buhay. So, siya, ang isang peacemaker, ay nakipagkasundo na sa Diyos. Pangalawa, hinihikayat niya ang iba na makipagkasundo rin sa Diyos. Ito na naman, isa na namang ebidensya, isa na namang senyas ng isang tao ay kakampi na talaga ng Diyos at nakipagkasundo sa Kanya. Nanghihikayat siya ng iba. Sinasabi niya, hoy, dati kalaban ko si Jesus, ngayon siya ay akin ng kaibigan at pwede mo rin siyang maging kaibigan. Kaya nga, sa Efeso 6, alam niyo yung Efeso 6? Yung the believer's armor, yung baluti, yung sandata ng Kristiyano. Sinabi doon, isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. The gospel of peace. Sapagkat ang mga tao na nakipagkasundo sa Diyos ay nakikipagkasundo, ay gumagawa ng paraan parang iba ay makipagkasundo rin sa Panginoon. So makikita natin na ang isang Kristiyano na makasalanan o may kasalanan ay hindi pwedeng maging ministeryo ng pagkakasundo. Kasi pinatawad ka na pero inuulit mo yung iyong ginagawa. Pangatlo, ang mensahero ng kapayapaan ay itinataguyod ang pagkakasundo ng mga tao. At dahil ikaw ay nakipagkasundo sa Diyos, maya-maya nagkakaroon ka ng ugali o ng kakayahan na makipagkabati kahit sa sarili mong kaaway. Bakit? Sapagkat ang iyong karakter ay nagiging karakter na ng Diyos. Ito yung sinasabi ko na supernatural peacemaker. Sabi sa Roma 12, 18 hanggang 21, na hindi pwedeng ipayo sa non-Christian. Ang taong hindi nakikipagkasundo sa Diyos, hindi niya kayang gawin itong sinasabi sa Roma 12. Kung maaari, anya, hanggang sa inyong makakaya ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Mga minamahal, huwag niyong ipaghihiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng ganito, ang mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. So nakikita mo na, this is now the aggressive, the empowered, supernatural peacemaker. Noong naging Christian ka, pati kaaway mo, minamahal mo. Paano nangyari yun? Sapagkat binigyan ka ng kapayapaan ng banal na Espiritu Santo na hindi mo kayang gawin nung ikaw ay hindi pa Kristiyano. Yung lagi nating sinasabi na sa Mateo 5:44, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. What? Mahalin mo, love your enemy. Di ba? Lagi kong, ano sabi sa Bible? Love your enemy. Pag peacemaker ka na, pwede na itong kautusan na to. Sapagkat actually, natural mo na yan. Minamahal mo yung kaaway mo kasi. Dati kang kaaway ng Diyos. At dahil minahal ka niya, minamahal mo na rin yung kaaway mo. Huwag kang mabibigla. Pag biglang yung umaaway sa'yo, minamahal mo. Bakit? Sapagkat ikaw ay nagmamanifesto ng kaugalian ng anak ng Diyos. Sabi, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Huli po sa lahat, huli na talaga at matatapos na tayo. Ano ang resulta ng pagiging tagapagpayapa? Tulad ng binasa natin sa Mateo 5, sila ay tatawagin o ituturing na mga anak ng Diyos. Sinasabi dito, ang tanging anak ng Diyos ay yung mga mapagpayapa sapagkat nagmamanifesto ng kaugalian ng Diyos na nagmahal sa kanyang kaaway. Ikaw at ako. Kaya pag may nagsabi sa iyo, hoy, alam mo kayo mga Christian, galit ako sa inyo. Kasi parang kayo lang ang anak ng Diyos. Ikaw lang ba anak ng Diyos? Actually, yes.
Sa totoo lang, ang mga tagapagpayapa ang tinuturing na mga anak ng Diyos. Bakit anak ng Diyos? Ano bang, pag sinabing anak, ano ba ibig sabihin nun? Kaugali mo, di ba? Nakikitaan ka nung itsura nung iyong tatay. Ano ba ang tatay? Jesus. Mapagpatawad, mapagpayapa. Sabi sa Roma 8, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At yaman mga anak, tayo ay tagapagmana ng Diyos at kasama ng tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Sino dito tagapagmana? Meron ba dito mayaman? Aminin nyo naman para mabalatuhan nyo naman kami. Ako, inaamin ko, tagapagmana ako. I'm an heir. A-I-R. Hangin. Kasi marami ako mamanahin. Baka hindi nyo na itatanong. Mamamana ako ng diabetes, alta presyon. Meron na nga, minana ko na nga yung glaucoma eh. Yung kaliwa ko mata, alas bulag na eh. Hindi naman, konti lang. Tsaka mamanahin ko siguro yung mga sakit namin. Pero ang sinasabi dito, tayo tagapagmana. Sapagkat ang pagiging mapayapa sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi sa kasalanan at pagiging mapagpayapa sa mga nakapaligid sa atin ay isang tanda na tayo kamukha ng ating Ama na nasa langit. At dahil dyan, tayo napangakuan ng mga mamanahin na biyaya. At tayo din ay bibigay ng proteksyon sapagkat tayo anak ng Diyos, tayo kanyang pinuproteksyonan. Ang sabi sa Lumang Tipan, pag ginalaw mo ang anak ng Diyos, para mong ginalaw ang Panginoon. Sabi sa Zechariah 2:8, tunay na ang sumaling sa inyo ay sumasaling sa itim ng kanyang mata. Ano yung ibig sabihin nun? Pag sinaling mo ang mga peacemaker, yung mga tagapagpayapa at mapayapa ang relasyon sa Diyos, parang sinaling mo. It's like, sabi, you touch the apple of His eye. Yung parang sinundot mo yung mata ng Diyos. Yun ang sinasabi sa Zechariah. Diba dati nakikipag-away ka, hawakan mo nga yung tenga, sinaling mo yung tenga, suntukan kayo, di ba? Dito sinasabi, pag sinaling mo ang mga peacemaker, ang mga anak ng Diyos, parang sinaling mo si Lord. Yan po ang paliwanag ng Biblia sa kapayapaan. Kabaliktaran sa sinasabi ng mundo. At tulad ng ating sinabi, next week, verse 10, sabi, ikay maging tagapagpayapa, tapos ang bira ng verse 10, next week, si Doc Rico, sabihin sa'yo, huwag kang mabibigla pag ikay inuusig. Huwag kang mabibigla pag ikaw ay nilalait. Bakit? Sapagkat kung ikaw ay magsasabi na kapatid o kaibigan, para alam mo kung paano ka magkakaroon ng kapayapaan, magsisi ka sa kasalanan mo. Alam mo mangyayari sa'yo? Pag naging tagapagpayapa ka sa pamamagitan ng Bible, di ba maliwanag naman, ano yung paniliwanag natin? Ang pagpapayapa sa Diyos ay pagsisisi sa kasalanan. Nakatikim ka na ba na nagsabi sa isang makasalanan, uy, kailangan hiwalayan mo yung kalibin mo. Umiwas ka, baka bigla ka suntukin. May mga tao na pag sinabi mong iwasan ng kasalanan, nagagalit. Who do you think you are? Sino ka sa tingin mo mas magaling ka sa akin? Hindi, sinasabi ko lang na para ikaw ay masagip at magkaroon ng kapayapaan kay Lord, dapat magsisi ka. Kaya ang bira ng verse 10 next week, humanda ka. Sapagkat ikay uusigin, pag nagkaroon ka ng manifestasyon ng mga beatitudes, ikaw ay nagugutom sa katuwiran, ikaw ay mapagpakumbaba, ikaw ay malinis, ikaw ay peacemaker sa pamamagitan ng sinasabi ng Bible, ikaw ay kamumuhian, at ikaw ay aawayin. Sabi sa Filipos 4:7, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ano ba yung kapayapaan ng Diyos? Yun yung inner calm, yun yung hindi mo maintindihan sapagkat ito ay bigay ng Diyos. Yun yung divine origin of peace. Ang mag-iingat will guard sa Greek, phoreo. Babantayan ng Diyos ang puso mo dahil ikaw ay may kapayapaan sa Kanya. At walang panglabas na bagay, maguluman o hindi, ang makasasaling sa iyo dahil ikaw ay tagapagpayapa at meron kang kapayapaan sa Diyos. Akin pong hihilingin ang mga usher na ipasa ang mga elemento
napakagandang timing sapagkat itong tinatawag nating Lord's Supper, ang banal na hapunan ay simbolo. Pagsasaad ng katunayan at ng makalangit na dahilan, thank you, kung bakit tayo na mga dating kaaway ng Diyos, ngayon ay Kanya ng mga kaibigan. Kundi dahil sa pagkamatay ni Jesus bilang kabayaran sa dahilan ng ating pagkakalayo sa Diyos, tayo ay mananatili na mga kaaway ng Diyos na lumikha ng lahat. Ngunit dahil sa Kanyang sakripisyo, kung sino man ang magsisisi sa Kanyang kasalanan, ay tatakpan ng dugo ng sakripisyo ng Panginoon at magkakaroon ng kasiguruhan na siya nga ay nasa pagtanggap ng Panginoon bilang Kanyang anak. Habang ipinapasa ang elemento, babasahin ko sa inyo ang unang Korinto na nagsasaad ng paliwanag patungkol sa ating ginagawa. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo ang Panginoong Hesus, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinihahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang Kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat. Ito yung meron kang karumihan, ngunit parang dinideklara mo, meron kang kapayapaan sa Diyos. Kasinungalingan yun. Sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. There is no peace. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan. Alam mo ba kung bakit ka nagkaroon ng kapayapaan kay Lord? Kasi namatay siya for you. Firing squad ang kabayaran ng kasalanan. At siya, ngayon, kung sinasabi mong tinatanggap mo yung kapayapaan na yan, pero yung kasalanan mo hindi mo tinatanggal, ito yung sinasabi dito. Nilalapastangan mo yung kanyang ginawa. Sinasabi mo ay kapayapaan, ngunit walang kapayapaan. Yan ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo. Ang Kristiyano na nagdeklara ng kapayapaan na bumalik sa karumihan na hindi ito inaalis ay pinaparusahan o dinidisiplina ng sakit at ang may ilan ngang namatay na. God will take you home. Can you not laugh over there? Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Atin pong kainin ng tinapay. Dahil sa banal na dugo ng Panginoong Hesus, kahit may mga nalalabi pa tayo mga pagkukulang, ang kapayapaang ibinigay niya sa atin ay mananatili. Yan ang pangako niya sa atin. Hanggang tayo kanyang uwi. Inumin natin ang kopa. Salamat Panginoon sa kapayapaang ikaw lamang ang nagdadala. Turuan mo kami Panginoon ngayon na panatiliin ang kapayapaan sa aming puso, sa aming buhay. At tulungan mo kami na ito po ituro din namin sa iba. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y tumayo. At ating pong papurihan ng Panginoon sa pamamagitan po ng pag-awit itong awiting ito. Put your hands together to the Lord.
May nadaramang sadyang kakaiba't bawang di maipaliwanag. Sa puso ay maakaw, kaligayahang di ko maisalarawan. Di na papipigil ang damdamin, ito ang nais kong gawin. Ang magpuri sa'yo ng buong puso ko, at magdiwang sa kabutihan mo. Mag-alay ng sayaw, lunod at sumigaw, o Panginoon, ito ang nais ko. Ang awitan kita sa aking pagsamba, at sa tuwin ay luwalhatiin ka. Magpakailan pa man, di mawalay sa'yo, o Panginoon, ito ang nais ko. Minsan pa ulitin natin. May kakaiba't sadyang di maipaliwanag. Sa puso ay umaataw, kaligayahang di ko maisalarawan. Di na papipigil ang damdamin, ito ang nais kong gawin. Ang magpuri sa'yo ng buong puso ko, at magdiwang sa kabutihan mo. Mag-alay ng sayaw, lumundag sumigaw, o Panginoon, ito ang nais ko. Ang awitan kita sa aking pagsamba, at sa tuwin ay luwalhatiin ka. Magpakailan pa man, di mawalay sa'yo, o Panginoon, ito ang nais ko. Papurihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating palakpakan. Opo, Panginoon. Ito ang nais ko, magpuri sa'yo ng buong puso ko, at magdiwang sa kabutihan mo. Mag-alay ng sayaw, lumundag sumigaw, o Panginoon, ito ang nais ko. Ang awitan kita sa aking pagsamba, at sa tuwing ay luwalhatiin ka. Magpakailan pa man, di mawalay sa'yo, o Panginoon, ito ang nais ko. Ang magpuri sa'yo ng buong puso ko, at magdiwang sa kabutihan mo. Mag-alay ng sayaw, lumundag sumigaw, o Panginoon, ito ang nais ko. Ang awitan kita sa aking pagsamba, at sa tuwin ay luwalhatiin ka. Magpakailan pa man, di mawalay sa'yo, o Panginoon, ito ang nais ko. Ang papuri sa Panginoon lamang. God bless po.